Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. And ano daw, sabi ng NBI, sa susunod na linggo, mga 1 week, matagal na ang 2 weeks, mga 1 week, magdi-decide na ang National Bureau of Investigation sino ang mga dapat kasuhan. Kung may kakasuhan, sino yon? Kumbaga maglalabas na ng desisyon ang NBI. Kasi ano na sila naimbestiga na nila si Paras, naimbestiga nila na yung mga babae, naimbestiga na nila yung talent manager, naimbestiga na nila yung mga abogado, nag-appear na. Si Libeste nilang ang hindi pa nag-a-appear, pero mukhang hindi ang lumalabas, hindi pinapalibre si Libeste nitong mga lawyers. Sabi ng lawyers, wala naman silang alam na si Libeste ang magpi-finance, hindi naman nababanggit 'yun. So, mukhang si Libeste lulusot dito. Pero ang sabi ng NBI, ready na sila. Kumbaga nagra-wrap up na sila, nakuha na nila ang detalye. So, pwedeng sunod na linggo or ano yan, mga kabunyog, magdi-decide na sila sa NBI tungkol dyan sa honey trap issue na yan. Sino nga ba ang mga may pananagutan dyan? Kung may dapat kasuhan, sino? Kaya lang, yun nga, sabi ko kanina, ang update niyan, ang latest na balita dyan, parang si Paras ang madidiin. Parang si Paras ang madidiin, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, kumbaga ang mangyayari dito, malalaman natin kung ano ang plano ng NBI. May makakasuhan ba? Pero hindi lang yan Nagsabi rin si dating Executive Secretary Ralph Recto, pinapatapos niya lang, hindi pa pala dating Executive Secretary, kasalukuyan pala yan. Sabi ni Ralph Recto, matapos lang ang investigasyon ng NBI, saka siya mag-iisip kung magpa-file din siya ng kaso. Kasi siyempre itong honey trap na to sa kanya to Siya ang i-entrap nito Siya yung ipi-frame up sana nito, tataniman ng mga babaeng magaganda, mga bata pa. Yan yung At ang sinasabi dito, mga kabunyog, itong mga babaeng ito, gagawan sila ng affidavit sana. Ikikwento nila daw kung anong ginawa sa kanila ni Ralph Recto. May involved na pamimwersa, kung ano-anong pinagawa sa kanila, at saka may involved na drugs. Kaya lang, nabago nga ang dyan nag-cooperate na yung mga babae, nag-cooperate na yung talent manager, kaya nasukol ngayon itong mga pinapaniwalaang nasa likod niyan, itong sila Paras. Itong mga abogado nasukol din, pero ang sabi naman ng mga abogado, hindi naman kami involved dyan, kinausap lang kami na gumawa ng affidavit, kaya umattend naman kami, pero wala daw silang alam. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa susunod na linggo, posibleng lalabas na ang kaso dyan. Ano ba talagang sinong mga kakasuhan? At anong mga kaso ang isasampa? At ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pag lumabas na ang kumpletong investigasyon, na rin sila? Mag-iisip na rin siya kung ano ang gagawin niya. Magpa-file ba siya ng kaso? Ayan. Kaya dito, ang sumasakit na ang ulo dito, si Paras. Yan kasing si Paras, kasamahan niya nila Mike Defensor, kasamahan niya nila Marcoleta, kasamahan niya nila Chavit Singson, nung Harold Respicio, si Leandro Libeste, si Congressman Barsaga, yan ang mga magkakasama si Eric Celes. Ngayon, may nahuli ngayon itong si Paras, kaya problema niya ito ngayon. Nakita nyo, tahimik yung mga DDS, wala nang mga rally. Bakit wala nang mga rally? Ay nakakulong na si Marcoleta at si Defensor Tapos itong si Jing Paras may kinakaharap na kaso, itong honey trap. Si Barsaga, marami ring mga kaso. Si Leandro Libeste may kaso rin, plunder. Ngayon, kasama ng kanyang ina, nasa Europa.
Kaya, ano ito mga kabunyog? Sa tinatakbo ng investigasyon ng NBI, kahit hindi pa nila sinasabi, ang lumalabas yung mga babae nagko-cooperate na. Yung bugaw, talent manager nagko-cooperate na. Ang linalaglag nila si Paras eh. Itong dalawang abogado rin nag-cooperate na rin. Si Paras din ang linalaglag nila. Sabi nila, wala namang kaming alam diyan. Inimbitahan lang kami ni dating Congressman Jing Paras kasi classmate daw nila. Kaya yan mga kabunyog ang nangyari diyan, ano? Parang si Paras ang madidiin dito. At next week, posible daw maglabas na ng desisyon ang NBI. Yung dalawang abogado, ang dalawang abogado dyan na involved ay itong Attorney Rondain, yung nakikita nyong maputi ang buhok. May isa pa dyan na may edad na rin na lawyer, yung Attorney Menjola. Law partner nito ni Rondain. Itong si Rondain, controversial ito, kasi ito rin yung abogado ni Saldico. May mga bata pang lawyer silang kasama dyan, may mga bata pa silang lawyers na kasama, pero mas ang humarap sa NBI itong dalawa, si Attorney Rondain at Attorney Menjola. Ang sinasabi nila Attorney Rondain at Attorney Menjola, totoo yun, nakipag-meeting sila doon sa talent manager o bugaw. Nakipag-meeting sila doon sa mga babae na nakipagtalik daw kay Ralph Recto. Nakipag-meeting sila. Pero sabi ni Attorney Rondain sa kanila Attorney Menjola, hindi naman 3 beses, 2 beses. At sa 2 beses na yun na meeting, ang pinag-usapan lang naman, gagawa nila ng affidavit yung mga babae. Gagawa nila ng affidavit. At yung mga babae na yon, kinikwento nila na nakipagtalik nga sila na-engage nga sila sa kontrata sa pakikipagtalik kay Ralph Recto at kung ano-anong pinagawa sa kanila at pati drugs, may involved na drugs. Kaya lang hindi naman daw nila nagawa yung affidavit. Hindi naman daw. Hindi natapos 'yon. Wala naman daw silang nagawa. Yun lang ang usapan. Nakadalawang meeting lang. Kaya, kumbaga, gumawa ba sila ng affidavit para doon sa mga babae? Hindi. Ninotarize ba nila ito? Hindi, kasi wala nga silang nagawa. So, kaya, yun yung kaya malakas ang loob magsabi nitong mga abogado na wala. Ano naman ang nagawa naming krimen dyan? Hindi naman namin sila ginawa ng affidavit eh. Kasi hindi naman natuloy. Pangalawa, hindi naman namin ninotarize kasi wala ngang affidavit na nagawa. Pero totoo daw na nakipag-meeting. Ay sila naman daw nag-attend sa meeting para alamin ano bang plano, ano bang trabahong ibinibigay sa kanila. At sila naman, sumipot sila sa meeting dahil kabats ni Attorney Rondain, classmate niya, itong si Paras. Parang humingi ng tulong si Paras. Kaya si Paras dito ang nadidiin. Kumbaga, ang ginagawa nitong mga abogado, dumidistansya. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.